Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Libra sign with the air elements. Lola Baby, nagpapakilala po. Yan ha. So bibigyan ko kayo ng reading for the whole month of August. Today is August 6. Okay? General reading po ito, not a personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. Yan. Naroon po sa aking description box sa profile, okay, sa YouTube. So, let's see your energy. Yan ha. So, mamaya titingnan natin saang circumstances, okay? What's in your energy? Anong gusto ninyong malaman? Diba? Saang circumstances area sa buhay ninyo, okay? Meron kayong kailangang itakel or resolbahin or meron bang abundance, lack, okay? O blessings, diba? So, narito ha, meron ditong tinatawag arrow. You are on the right path, mga Libra, regarding some aspect of your life, di ba? Yan. Saan man itong area sa buhay nyo, nasa tamang landas, tamang daan. Okay? Maganda, tamang pupuntahan, di ba? Yan, makakaroon ng success, sigurado. Unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Kung meron kayong mga gustong baguhin sa inyo, ay di, ibig sabihin nito, tap to your instinct, di ba? Listen to your inner voice. Yan, ha? So, meron ditong casket, someone going out of your life or the end of a situation. Either merong aalis na, mamamaya pa, di ba? It's like tinatawag, tapos na ang kanyang misyon sa mundo or meron laang magbabago sa buhay ninyo, di ba? Yan. Dolphin, di ba? Financial gain, yan ha? Okay, ano pa? Usually coming from something you did in the past. Malay ninyo, di ba? Okay, makolekta na ninyo. Maaring, halimbawa, sabihin na nating mekaniko kayo, hindi agad kayo nabayaran, maaring babayaran na kayo. Or kaya sabihin natin, you're an architect, may ginawa kang blueprint, drawing, kumbaga dito, babayaran ka na, di ba? It's like sabihin, teka muna, wala akong cash, pwede gang sa ano na lang yan, no? Diba? Okay? So, meron dito, July. Ano ito? Baka ginawa mo ng July, baka may mga ginawa kayong July, unpaid, babayaran na kayo. Diba? Okay? So, maaari din ito yung tinatawag na nakaraang July. Yan, umuga ng aking camera. Makaanong nakaraang July, meron kayong mga loved ones na lumisan na sa buhay ninyo. Diba? Umalis na sa mundo, tapos na ang kanilang paninilbihan, ang kanilang misyon, ang kanilang goals. Or maaari naman ito yung tinatawag, merong pagbabagong malaking mangyayari sa inyo. Okay? Yan, a transformation, a transition. Diba? Okay? So, meron ditong chain of events that will affect your life, di ba? Yan. Mga pangyayari sa buhay ninyo na ito is tinatawag, pwedeng kayo is maaapektuhan, di ba? Baka noong nakaraang July, kung ano man yan, maapektuhan kayo. Or ito'y maaring for next year, di ba? Okay. Whatever is that. Kumbaga dito yung dito, highlights ang month of July. July next year or July nitong nakaraan. Okay? April, ano itong April na ito? So, April, ibig sabihin, kung dito sa Europa, it has something to do about the season. So, ibig sabihin, springs. Okay? It's like tinatawag a new cycle, a new relationship, tinatawag na a new love, romance. Maybe it has something to do about romance or job, di ba? Or partnership, di ba? An angel, spiritual guidance, protection from harm. So, for some of you, ibig sabihin nito, yung tinatawag, okay? 2, 4, 6, 8, isa na lang. Ibig sabihin nito, maybe for some of you, nakikita ko dito, nagdadala kayo ng protection, di ba? Para kayo maiiwas, halimbawa sa mga tips, sa mga mandurukot, di ba? Yan, maybe you are carrying a rosary. Ano tawag dito yung hanggang anabina, di ba? Baka sa bag ninyo may mga religious relics kayong daladala, okay? Something like dasalan, di ba? Okay.
Maybe yung bahay ninyo is meron kayong halimbawa the Saint Michael Archangel nakapako doon sa pinto, di ba? Okay? So, masyado relihiyoso ang taong ito. Nakikita ko naman, di ba? Yan, meron ditong bull. Do not back down from opposition. Huwag kayong patatalo, di ba? Yan, show strength and fortitude. Meron dito, it's like tinatawag, gusto makipag-away sa inyo, gusto makipag-gyera sa inyo, di ba? Okay. Gustong makipag-debate siguro sa inyo, di ba? Kung sino yan, ibig sabihin nito ay huwag kayong patatalo, di ba? Kaya nga nilagay ang ating bibig mataas, di ba? Para gamitin, okay? If you have to defend yourself, mga mahal na Libra. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tingnan natin. Tinatawag your energy. What's in your energy? What do you want to know? Okay? So, meron dito, tinatawag na the tree of pentacles, growth, okay? So, it's you and them, okay? Maybe, let's say, sabihin natin your relationship to others, to your family, to people, sa trabaho, colleagues, friends, di ba? Is growing, okay? Yan. It's like, nakikita dito, okay? Yung tinatawag na, attracted sila sa inyo, okay? You're very, very attractive. Maybe you can talk, sabi na natin, you have an attractive appearance, attractive mouth, attractive eyes, di ba? That catches their attention, di ba? It's like very, very convincing ang salita ninyo. It's like tinatawag na words, your words speaks louder than your, ano gayon? Teka, sabi na natin, your action speaks louder than words, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na the six of wands, okay? So, ano yung the six of wands na yan? Okay, blessings coming, okay? It's about your hard work, magkakaroon ng payoff. Ano ba ang iyong, it has something to do about your money. Your money is increasing. Yan ha, kaya meron dito, kaya nga dito, kita mo dito sa energy ninyo, there is a financial gain. Okay, coming from something, maybe ginawa mo ito, may magbabayad na sa iyo, baka nagpautang ka, may magbabayad sa iyo. May mga delaying dito, na kumbaga dito sa iba ibibigay na sa iyo. Okay, yan. So, yan na nakikita ko, ha? So, nakikita dito, the Eight of Cups. Okay? So, this person is very, very communicative. Yan, ha? Okay? Kayo ba ito? Diba? It's like tinatawag na your words are very soothing to others. Diba? You have a soothing words. Are you an influencer or a preacher, a blogger, a podster, iPodster, something like that, di ba? So, for some of you, whatever is this, it's like tinatawag na you will take, maybe you want to take a rest, di ba? You want to, let's say, sabihin na natin napapagod ka. For some of you, nakikita naman dito, okay? You are diligent. Ito nakikita ko, ha? You are not only diligent. You have awards. It's like tinatawag na pag sinabi mo, is tutuparin mo, okay? Yan. It's like meron kang isang salita. Yun lang nakikita ko. Okay? Expressing yourself. You're very, very expressive. Di ba? Okay? Maybe sabihin na natin dito na meron dito, it's like meeting up with people. Yan, ha? Okay? Meeting up with people. Okay. Meeting up friends, colleagues, di ba? Family, siblings. Okay? So, naririto yung tinatawag heart-to-heart talk, maybe with your siblings, di ba? It's like tinatawag na, halimbawa, may mga sorrowness, sentiments, di ba? It's more love, showing love. Yun na nakikita ko, showing love, affection, embracing. Kung kailangan yakapin. It's like, ay, di ko alam, yun na nakikita ko, ha?
Yan. It's like you are protecting, you are embracing your siblings. Are you the eldest? Yun ang nakikita ko. Okay. So marami dito, it's like tinatawag people are coming, di ba? People are coming. It's like they will bless you. Okay? Yun ang nakikita ko. Okay? So, tingnan natin. Whatever is this, di ba? It's like meron ditong loss. Okay? Teka muna, ano ga ito? Di ba? It's like a loss, a sympathy from people. Okay? People are coming. Kumbaga dito yung tinatawag na, may nakikita lang akong nagdadatingan ng mga tao. It's like they want to embrace you and the whole family. Okay? Yan lang. And they are carrying something. Maybe a basket of fruits, a basket of flowers, di ba? Ay, hindi ko alam. Okay? Yan lang. It's like meron ditong pagdadalamhati. Yan ha? Okay. Okay. So, nakikita dito yung tinatawag sa the Three of Pentacles is a strong relationship. Okay? Bonding. It's like bonding ng magulang sa anak, mga kapatid, kapamilya, relatives, di ba? It's like relatives from many countries are coming, from many provinces are coming, di ba? Kasi naririto, there is an occasion na kailangan ng tinatawag na family grouping, di ba? It's like tinatawag heart-to-heart talk. Yan, oh. So ito, it's like tinatawag there are people coming to. Okay, maybe friends, di ba? Okay, so naririto ang tinatawag na, okay, ano ito? Justice or the justice ito ha, okay. So ibig sabihin nito yung tinatawag na maybe makakaroon dito ng family around the table and meron ditong magbabasa, let's say sabihin na nating abogado, judge, di ba? Maybe a will of testament. Yun ang nakikita ko. Okay? Wait muna ha. Yan lang, maybe a marriage. Baka dito may magpapakasal, di ba? Okay. Sandali, dahil narito ang the Eight of Cups, di ba? Baka meron ditong mag-iisang dibdib, di ba? Or maybe it has something to do about breaking the contracts, breaking a relationship, di ba? Breaking partnership. Yan. But it's more about, let's say, what's written in the contract, okay? Let's say, sabihin natin a legacy or a will and testament. Yun ang nakita ko, okay? So, ibig sabihin nito, the last card na lang, ha? Okay. So, what's the last card? Tinatawag na the Eight of Pentacles, di ba? So, whatever is this, there is an abundance, okay? A sharing. It's like tinatawag 50% to you, 50% to you, maybe a commission, di ba? To be divided. Or a work, responsibilities to be divided equally. Yan ang nakikita ko, ha? So, it's more very, very abundance, di ba? Okay? It's like sabihin na natin, you have an, let's say sabihin natin, hindi pagkakaintindihan sa mga kapatid, di ba? Siblings, people. Ibig sabihin ito yung tinatawag na magkakaroon ng healing, forgiveness, and ibig sabihin nito yung tinatawag na mabubuo uli ang relationship. Okay? So if it's about tinatawag na you and others, kasi narinig the Three of Pentacles, whatever is this, okay? Magkakaroon dito ng the outcome. Okay? So there is a success, let's say sabihin na natin an agreement, a black and white, permahan, exchange of a signature, di ba? Yan. So very, very abundant. Okay? So, let's see the Three of Pentacles, di ba? So, meron dito, yan ha, okay? Ibig sabihin nito, nangungulila, okay? Nangungulila, yan ha. It's like merong loss, okay? Yan. May loss sa buhay niya, halimbawa sabihin natin ang loss niya is trabaho, halimbawa ang loss niya is baka namatay ang kapartner, byudo siya, byuda, o kaya tinatawag hiwalay or single, di ba?
nalulungkot, walang ka-partner, maybe it has something to do about work, wala siyang success sa work, okay? So maybe something na merong mga pangyayari sa buhay niya. Kaya narito ang chain of events that will affect your life na hindi makausad, okay? Hindi maka-advance, hindi magkaroon ng advancement sa career niya, sa buhay niya, okay? Sa relationship niya, okay? So whatever is that, okay? Marriage like tinatawag setback, delaying, di ba? Okay? So meron dito number number 24, okay? Oo. So ibig sabihin nito, yung tinatawag may magnanakaw, okay? Okay. Sandali lang ha. Dito sa yan, it's like meron dito, di ba? Sa six of wands, di ba? Okay. Mapanghas ito, di ba? Taking advantage. Sandali lang ha. Okay. Meron tayong mga hidden agenda, di ba? Kumbaga ito siguro may mga tagong yaman sa bangko, di ba? Mga tago. It's like tinatawag na wala siyang pinagsasabihan nito kahit ka-partner niya, di ba? Kahit asawa niya. May mga tago siya na nobody knows, okay? Hindi niya sinasabi. Yan, baka ito kung ano man ito, di ba? It's like hindi niya ito sinashare sa iba, kahit sa family, asawa, mga anak, wala. Sa kanya lang sarili ito, okay? So meron ditong tinatawag na Christmas tree with toys, di ba? Yan, yan, sharing, di ba? Okay? It's like tinatawag na itong taong ito, maybe sabihin na natin kung ano ang wala sa buhay niya, di ba? Sasaya. Baka ito'y sa by next year mangyayari, di ba? Okay? Kung halimbawa byudo, something like that, ibig sabihin nito, may makikilala siya, okay? Okay? Maring in the month of December. Yun na nakikita ko. Okay? O baka ito yung mga family around sa buhay niya. Okay? It's like a get-together. Magkakaroon ng family reunion. Maring family reunion din ito. Di ba? Mga magkakapatid. Di ba? Okay? Asawa, anak, mga biyanan. Di ba? It's like exchange gift. It's like tinatawag na sharing. Okay? Sharing. Yan ang mga nakikita ko, ha? Dahil kasi may kalungkutan, it's like family, kalungkutan ng family. So, magkakaroon dito ng tinatawag na, it's like a reunion, di ba? Exchange word, exchange gifts. It's like Christmas, di ba? Sabi nga, Pasko is araw-araw, di ba? Baka ito'y by next year or April, di ba? It's like a Christmas, feeling Christmas. Maring family reunion. O baka naman sa ang kanyang birthday sa July or April, di ba? Okay. Okay. So meron dito, okay, tinatawag sa the night of the night of wands, di ba? Okay. 3 ito? 2, 4, 5, 8. The 8 of diamonds, okay? So may ma-unlock dito, 'di ba? Unlocking their feelings, 'di ba? Unlocking their intention, okay? Whoever is this, ibig sabihin nito maybe a family, 'di ba? Someone, they will unlock nila ang kanilang emosyon, 'di ba? Expressing what's inside their emotions. May mga, it's like tinatawag na harbor. Yan, kung ano itong nasa loob nila, ilalabas, okay? Para ito'y tinatawag magkaroon ng healing, makamove on ang tao na ito, okay? Nahihirapan siya sa buhay niya, okay? So, naririto ang tinatawag na the judgment, the justice, okay? What's the justice, okay? 2, 4, 6, 8, 10. Okay? So, narito ang tinatawag na the 10. Okay?
Sandali lang, ha? Okay. Yan, ha? The Ten of Cups, yan, ha? To the, ano ito? Justice, di ba? So, ibig sabihin ito, yung tinatawag na loyalty. Baka may magpapakasal, di ba? It's like at your service. Yan, ha? Baka ito yung tinatawag na meron dito, very funny siya tao, okay? It's like tinatawag na lagi siyang nakatindig, 'di ba? Umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, 'di ba? Kumbaga dito ay nagbibigay ligaya sa buhay. 'Di ba? Ikaw ba 'yan or siya? Okay, let's say sabihin natin ka-partner mo. 'Di ba? O baka ikaw, ibig sabihin nito pag malungkot ang kapartner mo, ikaw ang nagpapasaya. You're a joker, you're a comedian, 'di ba? You're a prankster, 'di ba? Yan oh. Ibig sabihin nito sa hirap at ginhawa, yan. It's about showing your loyalty or their loyalty, okay? Kaya na lang ang mag-fit, ikaw ba ang loyal or kapartner mo? Dito nakikita, it's like 24 hours, 72, 74 hours. Ano pa bang tawag doon? 80, 86, something like that. Naroon siya, di ba? Yan. Walang iwanan, di ba? It's like tinatawag, love forever. Okay? Till death do us part. Yan, ha? Okay. So, narito ang the Eight of Pentacles, di ba? Ay, naku po, Santa Maria. Merong disease, ibig sabihin namatay. May namatay ba? Okay, condolence na lang po, okay? Kung merong namatay sa inyo. Okay, condolence po, okay? Yan. So, ang nakikita ko dito yung tinatawag na pagdadalamhati, pagsasama-sama. It's a time for sorrowness, di ba? Sama-sama. Bereave. It's like bereavement, bereave. Okay? So, sandali lang. Siguro ito yung family, di ba? Okay, asawa, kapatid, kung sino man yan. Pwede rin naman kasama sa trabaho, pwedeng employer, di ba? Pwedeng kaibigan, pwedeng kamag-anak, di ba? Magulang. Baka ito yung mga lolo-lola kung sino, the Six of Gabriel. Okay, okay. So, natin ito say the Six of Gabriel. Congratulations, you've done a wonderful job. Yan, ha? Yan. Okay? Kaya dito, merong tinatawag na the Eight of Pentacles. Diba? Okay? So, magkakaroon dito ng abundance. Okay? Maybe you will receive. Okay? Time to move on to the next project. Diba? Yan, oh. Kung tapos na ang project ninyo, ibig sabihin nito, nagkaroon ng tinatawag na convincing success. Yan na, growth. Yan na, growth. Ano man ito. Ibig sabihin nito, yan ha, from the Six of Wands. Okay? It's like tinatawag na, okay, move to another project. Kasi magkakaroon dito. It's like tinatawag na, okay, anuhan na ito. Yan no. It's like sulatan ng kontrata. Okay? Kondisyon, a partnership, di ba? Bubuo ng pera, di ba? Let's say, sabihin natin 50-60, 50-40, 50-50, whatever. Okay? So, ibig sabihin nito, awards, scholarship, or promotion. Okay? Yan. I-unlock. Okay? Meron ditong i-unlock. Yan, ha? It's like tinatawag na a new project. There is a new project. Di ba? Okay? A new promotions. Di ba? I-unlock. I-award. Kaya narito ang susi. Yan, ha? Okay? So, it's a very, very, okay, abundance. Okay? Positive, energy for you to happen.